Naghahanap ka ba na ang, alam mo yon, masarap, mura, tapos ang dami-daming pagpipilian ng pagkain sa mismong puso ng Bangkok? Kung oo, tamang-tama ang napuntahan mo. Kasi ngayon, dadalin ka namin sa isang parang food haven talaga. Ito yung sikat na food court ng Terminal 21 Asok Mall, ang Pier 21. Ang goal natin, simple lang. Gusto naming i-guide ka sa mga pagkaing hindi mo talaga dapat palampasin. Lalo na yung mga pagkaing Thai, syempre. At ipapagets din namin sa'yo kung bakit ba special tong lugar na to. Kilala kasi talaga ang Pier 21 sa pagiging sobrang abot-kaya, pero at the same time, puno siya ng authentic Thai street food. Tapos ang ganda pa kasi malinis, maayos, at ito, importante, naka-aircon. Ang init kaya sa Bangkok, di ba? Oo, yun yung malaking bagay, yung aircon. Tapos napakadali lang puntahan. Nasa loob lang siya ng Terminal 21 Asok Mall. Kung mag-BTS ka, baba ka lang sa Asok Station, tapos exit 1. Diretso na yun. Oo. O kaya kung MRT, Sukhumvit Station, exit 3 naman. Pasok ka na agad sa mall. Bukas sila araw-araw, 10 a.m. hanggang 10 p.m. Kaya kahit anong oras ka magutong solve ka. At alam mo, may isang interesting detail dyan. Yung buong Terminal 21 Mall kasi, ang tema niyan parang international airport, di ba? Kada floor, ibang city. May Tokyo, London, Istanbul. Pero pag akyat mo sa 5th floor, dun sa San Francisco floor, kung nasaan yung food court, iba na. May sariling identity yung food court. Pier 21. Pier 21. Okay. Oo, ang design niya parang pantalan. May mga sailor-themed decor, mga lifebuoy. So parang ibang experience pagpasok mo dun mismo sa food court area. Okay, teka. Ito yung part na medyo nakaka-curious eh. Paano naging posible na ganito kamura dito? Kasi nakakagulat talaga yung presyo. May mga ulam daw na nagsisimula sa 20 or 30 baht lang. Grabe. Totoo yan. Mga 30 baht, meron ka ng isang ulam. Para magka-idea ka, kung may 200 baht ka, mga $6-7, pwede ka na rin makabili ng 4 hanggang 5 putahe. Oh, mga ganun nga. Sa ibang kainan dyan sa Asok, baka 1 putahe pa lang yon, di ba? Minsan, parang mas mura pa to kaysa si street food sa labas eh. Totoo yun. May paliwanag dyan. Galing yan sa vision nung may-ari mismo ng mall, si Mr. Anant Asababukhin. Yung mga nagtitinda kasi, yung mga vendors sa Pier 21, hindi sila nagbabayad ng renta. Talaga? Walang upa? Seryoso? Kaya naman pala. Pero parang may catch. May kapalit ba yun? Meron, syempre. Ang kapalit ng walang renta, kailangan nilang sundin yung mahigpit na quality standards ng mall. Ini-expect na yung pagkain laging fresh, masarap, consistent. Tapos syempre, dapat laging abot kaya. Okay. Makes sense naman. Pero hindi lang yon. Isa rin tong napakagaling na marketing strategy para sa buong mall. Paanong naging marketing strategy? Dahil mura. Exactly. Kasi dahil mura at masarap, nagiging parang magnet to sa mga tao. Dumarayo talaga sila. Mga turista, mga taga-opisina, estudyante, mga local, ang dami. At isipin mo, nasa 5th floor yung Pier 21. So, pagkatapos mong kumain, kailangan mong bumaba. tama, kailangan mong bumaba at dumaan ka sa iba't ibang palapag ng mall bago ka makalabas. Ngayon gets ko na. Habang pababa ka, mapapadaan ka sa andaming tindahan ng damit, sapatos, gadgets, kung ano-ano. Oo, mas malaki yung chance na may makita kang magustuhan mo at bilin mo. So, kahit hindi sila kumikita ng super laki dun sa food court mismo dahil ang baba ng presyo, nababawi nila o baka higit pa dun sa kita ng mga retail shops. Galing, matalino nga. Matalino talaga. At napansin mo rin siguro, madalas may mga booth pa sa ground floor, di ba? Nagbebenta ng iba't ibang bagay, part din yun ng strategy. Oo nga eh. Okay, practical na usapan. Paano magbayad? Kasi hindi yata cash sa bawat stall. Tama, hindi diretsong cash. Gumagamit sila ng prepaid card system. Parang sa ibang food court din. Medyo. Pagdating mo sa area ng food court, may mga cashier counter doon, pila ka lang, sabi mo kung magkano iloload mo, siguro mga 200 to 300 baht
okay na yon para sa isang tao. Okay, sapat na yon. Bibigyan ka nila ng card, yun na yung gagamitin mo pambayad. Pag order mo, abot mo lang yung card, itatap nila, bawas na agad. Tapos, paano kung may natira sa card? Hindi ko naubos. Ayon, importanteng tandaan yan. Pwedeng-pwede mong i-refund yung natirang balance. Balik ka lang sa cashier, bigay mo yung card, ibabalik nila yung eksaktong amount na natira. Ah, okay. Walang sayang. Maganda yan. Oo, walang tapon. At update lang din. Ngayon, marami na ring stalls ang tumatanggap ng QR code payment gamit yung mga local mobile banking apps nila. Oo, mas convenient yon, lalo na kung cashless ka. Mas convenient nga at sabi ng iba, mas hygienic pa raw. Okay. Tungkol naman sa ambience, anong itsura sa loob? Nabanggit mo kanina yung pier theme. Oo. Pagpasok mo dun sa 5th floor, sa Pier 21 area mismo, mapapansin mo agad yung pagkakaiba. May mga sailor decor, mga salbabida, nautical stuff. Ah, parang ang cute. Oo, medyo tami. Tapos yung ilaw, hindi kasing liwanag ng mall mismo. Mas warm yung lighting, kaya mas relaxed yung feeling, kahit na madalas ang daming tao. Pero in general, malinis naman at organized yung upuan. Ibang-iba sa airport theme nung ibang floors. Pero sabi mo nga, madaming tao. Lalo na siguro bagtanghali. Oo, grabe. Lalo na pag lunchtime, mga 12 p.m. to 2 p.m. Diyan kasi bumababa yung mga office workers galing sa mga building sa paligid. As in, dagsa talaga. So, tip mo? Practical na tip. Kung sa mga oras na yan ka pupunta, bago ka pumila para umorder ng pagkain, maghanap ka muna ng upuan. Mag-secure ka muna ng table. Ah, tama. Mahirap maghanap ng pwesto pag may dala ka ng tray. Oo, mas mahirap yon. Pero kung swertehin ka, may mga pwesto doon, lalo na yung malapit sa bintana, ang ganda ng view, kitang-kita mo yung city skyline ng Bangkok. Wow, nice. Okay, at ito na. Ito na yung pinaka-exciting na part, ang pagkain. Kasi yun naman talaga yung habol natin dito, di ba? Siyempre, ito yung puso ng Pier 21. Sobrang dami daw ng pagpipilian. Baka malula ka raw sa simula. Mula sa mga classic Thai dishes na alam natin, hanggang sa mga regional specialties na bihira mong makita. Tapos may vegetarian options pa. Ready ka na bang maggutom lalo? Game. Unahin natin yung mga ulam, yung savory. Siyempre, hindi pwedeng wala yung mga paborito natin. Nandyan yung pad thai. Classic. Pad kat prao, yung may holy basil, madalas may itlog yan. Khao man gai, yung chicken rice nila. Somtam, yung papaya salad na ang sarap. May roasted duck, Hainanese duck rice, at boat noodles. Grabe, kumpleto. Ang dami talaga. Okay, focus tayo. Pad Thai or Hoi Tod. Hanapin mo yung stall number 5. Pad Thai Hoi Tod St. Louis Restaurant yung pangalan. Pwede kang pumili, may hipon or plain. Tapos huwag mong kalimutan yung mga condiments sa gilid. Mani, toge, chili flakes, suka, asukal. Timplahin mo. Oo, importante yun. I-customize mo. Tapos kung gusto mo ng iba, subukan mo yung Hoi Tod. Crispy pancake or omelette to na may talaba. Mukhang masarap din. Ang pad thai kasi, parang intro yan sa Thai food for many people. Pero hindi lahat ng pad thai masarap. Yung balanse ng tamis, asim, alat, yun yung crucial. At dito sa stall na to, consistent daw sila. Good to know. Okay, next. Para sa mahilig sa sabaw. Kung kaya mo yung medyo maanghang at maasim, go for Tom Yum Goong. Stall number 10, Krua Thai Cuisine Restaurant. Eto yung sikat na sikat. Yung amoy pa lang, alam mo na, lemongrass, galanggal. Oo. Pero kung hindi ka fan ng maanghang or baka allergic ka sa hipon, meron silang alternative na highly recommended talaga, yung Tom Kha Gai. Eto yung creamy. Coconut milk soup with chicken. Eto yun. Balanse yung lasa, creamy, hindi maanghang. Marami talagang nagsasabi at mukhang totoo naman na isa to sa pinakamasarap at pinakasulit na Tom Kha Gai sa Bangkok. Lalo na sa presyo dito, parang comfort food. Tapos mapapansin mo, hindi sila madamot sa sabaw. Isang bowl, busog ka na, lalo kung may kanin. Yung quality, parang pang-restaurant na, pero ang mura.
Value for money talaga. Gusto mo pa ng noodles? Meron pa. Ratna. Na naman, ito yung flat rice noodles na may makapal na gravy. Oo, yung parang lomi style pero iba. Medyo. Specialty to ng Jaya Awang Champrat na Yawarat Restaurant, stall number 8. Masarap daw yung version na may seafood. Tapos, tip, magpa-add ka ng pritong itlog, kai daw, sa ibabaw. Yung malasadong yolk hahalo sa gravy. Wow! Mukhang masarap nga yan. Para naman sa curry lovers, stall number 4, Long Lai Yellow Curry Rice Restaurant. Ang sikat nila, masaman curry. Pwedeng manok o baka. Masaman. Yung medyo mild na curry, di ba? Medyo matamis. Oo, may influence ng Indian at Malay. Rich yung lasa, may spices, tapos may patatas at mani. Masarap to sa kanin. Tapos, naalala ko rin yung sinabi ni Mark Wiens, yung food vlogger, sa isang Kaogang stall. Yung mga turo-turo style, ang daming ulam na nakadisplay. Oo, yun nga. Natikman niya daw yung stir-fried melon leaves, yordmara, tapos pad wunsen, stir-fried glass noodles, at yung yam platu, mackerel salad. Pinuri niya yung salad. Balansi daw yung lasa, red onions, lime juice, sili. So, magandang mag-explore din sa mga ganong stall. Turo ka lang no mukhang masarap. Exactly. At hindi pwedeng kalimutan ang kamu, yung braised pork knuckles. Kitang-kita mo to kasi madalas may malaking kawa na pinagpapakuluan. Oo, ang bango niyan, malambot yung karne, di ba? Sobrang lambot daw, natutunaw sa bibig. Tapos yung sarsa, medyo matamis-alat, perfect sa kanin. Comfort food din. Importante lang, kung hindi ka sanay sa maanghang, sabihin mo lang pag-order. Pwedeng i-adjust yung anghang ng maraming putahe. Sabihin mo lang, my pet or pet nitnoy. Good tip yan. Paano kung vegetarian? May options ba? Meron. At hindi lang basta meron. May isang buong stall, number 15, na dedicated sa vegetarian food lang. Wow, dedicated talaga. Oo. At ang dami daw ang pagpipilian. Sabi ni Mark Wiens, parang mga 25 different vegetarian dishes daw ang available daily. Grabe, 25. Ang dami nun. Sobrang dami. Magandang balita to para sa mga vegetarian or vegan. Kasi minsan, mahirap humanap ng mura at masarap na vegetarian Thai food. Dito, ang daming choices. May tofu, textured soy protein, wheat gluten, iba't ibang mushrooms, gulay tulad ng ampalaya, pati dokajong yung flower buds. At ang presyo? Mura pa rin. Mga 40 baht daw makakakuha ka na ng 3 ulam plus rice. Grabe, di ba? Sulit na sulit. Paalala lang, may ilang dishes daw na posibleng may itlog pa rin. So kung strict vegan ka, mas okay na magtanong muna para sure. Okay, noted yan. Grabe, ang dami natin na cover na ulam. Gutom na ako. Pero hindi pa tapos. Oras na para sa dessert. Ayun, panghimagas. Siyempre, ano ba ang rena ng Thai desserts? Mango sticky rice. Khao Niao Mamuang. Tama. Available to sa maraming stalls pero popular yung sa Cheng Sim A Restaurant, stall number 24. At ang best part, sobrang mura dito kumpara sa labas. Oo, sa mga tourist spots, ang mahal niyan eh. Dito, abot kaya. Pero disclaimer lang, may ilang reviews na nagsasabi na minsan medyo average lang daw yung quality. Siguro depende sa mangga or sa luto ng kanin. Oh, okay, fair enough. Pero sa presyo, sulit pa rin subukan. Oo naman. Isa pa, ito medyo unique. Kanom Buwang, Thai Crispy Pancakes. Nasa stall number 33, Kanom Buwang Pani Restaurant. Ito yung maliliit na parang taco. Oo, gawa sa crispy crepe. May 2 palaman. Matamis, yung orange, gawa sa egg yolk threads, at medyo maalat creamy, yung puti, gawa sa nyug. Anong mas masarap? Sabi nila, order ka ng mixed para matikman pareho. Kasi nakaka-addict daw to. Ang lihit kasi, tapos ang sarap. Mukhang interesting. Tapos, hindi pwedeng mawala ang coconut ice cream. Maraming nagbebenta nito. Pwedeng puro coconut flavor o yung may mga toppings. Nata de coco, langka, mais, mani. Minsan, may kidney beans pa. Tapos, nilalagay sa tinapay minsan, di ba? Oo, pwedeng sa cup or sa hotdog bun. Kakaiba.
May version din na Thai milk tea flavor, perfect pampalamig. Refreshing yan. At syempre, yung mga fruit smoothies and juices. Grabe, sa 20-25 baht lang, ang laki na ng baso. Tapos freshly blended. Mixed berry, saging, pakwan, manga, ang daming flavors. Sulit na sulit yan at healthy pa. Oo. At last na inumin na medyo special, subukan mo yung sugar palm juice, Namtan Sod. Galing to sa stall number 29, Ice Cream and Refreshment Restaurant. Natural yung tamis, hindi artificial. Sobrang refreshing daw. Wow, kompleto talaga, no? Mula ulam hanggang dessert at inumin, solved ka na dito. True. At mabilis lang. Para kumpleto, bukod sa sandamakmak na Thai food, may iba pa rin naman. May Japanese, Chinese, konting Western like steak, tapos may Indian curries din. So kung may kasama kang hindi mahilig sa Thai, may mahahanap pa rin siya. May option pa rin. Kaya ano ba yung pinakasummary natin dito? Ang Pier 21, hindi lang siya basta food court. Destinasyon to. Tama. Isang paraiso ng pagkain. Ang daming choices, hindi ka panipaniwala yung presyo, tapos ang sarap ng authentic Thai food. Isipin mo ulit yung Tom Kha Gai, Pad Thai, Kanombuang, Mango Sticky Rice, plus malinis at ang daling puntahan. Kumbaga package deal na. Oo. Kaya ito, talagang kailangan mong isama sa listahan mo pag nasa bangko ka. Lalo na kung budget conscious ka pero ayaw mong mag-compromise sa lasa. Patunay ito na pwedeng kumain ng sobrang sarap nang hindi gumagastos ng malaki. At maganda ring isipin na para siyang meeting point eh. Para sa lahat, locals, turista, estudyante, office workers, lahat nandun para sa masarap at murang pagkain. Tapos ang lapit pa sa Benja Kitty Park, pwede stop over bago or pagkatapos mamasyal doon. Perfect, di ba? O nga, pwedeng lakarin lang siguro. Malapit lang. Pero ayun nga, dahil nasa taas siya at kailangan mong dumaan sa mga tindahan pababa. Oo nga no, may point ka doon. At dyan napapasok yung huling tanong namin para sa'yo, para pag-isipan mo. Dahil nga yung design ng experience sa Terminal 21, parang ini-encourage kang mag-shopping pagkatapos kumain, naisip mo ba, ano kaya yung pinaka-random o hindi mo talaga plinano na nabili mo pagkatapos mong kumain sa isang food court? Kahit hindi dito, kahit saan. Interesting na tanong yan. May kinalaman kaya yun sa good mood mo kasabusog ka? O dahil ang ganda lang nung nakita mo? O baka kailangan mo lang maglakad-lakad para matunawan bago umuwi? Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga kaalaman dito sa The Deep Dive.